Hi! Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagtatalakay ng ating mga sitas na pinagkaloob sa bawat gawain. Ang una pong sitas ayon po sa isulat ni San Pablo sa mga Colosas, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 11. Sabi dyan po, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Dito po, sinasabi nito na kinakailangan po natin una, alamin natin sa ating sarili. Kung tinanggap natin ang si Jesus Kristo natin tayo, dapat ang kinalalakaran natin yung mga alingkawang iniwan niya. Yung mga turo na kanyang ibinigay o iniwan dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na nangauugat at nangatatayo sa kanya at matibay sa iyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Ibig kong sabihin na dapat hindi lang sa natuto tayo o nakapakinig tayo o naturuan tayo, kundi sabi niya na mauugat. Ibig sabihin, kung sa isang halaman, hindi lang siya dahil nag-usbong lang, kundi dapat nangapuugat. Ibig sabihin, meron na tayong pagbabatayan ng ating na nakikita sa ating pagbabago ng ating pagkatao. Ano bang sabi nito? Nangaugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Kaya kung titingnan po natin, hindi pwedeng sabihin na marunong lang na tayong magsalita ng katagang pananampalataya. Dapat po, nakikita po yan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Palagi inilalapit ang gawa, hindi lang yung pananampalataya. Kasi po, sabi nga ni Apostol Santiago, sige, pakita mo ako yung pananampalataya na hiwalay sa mga gawa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, ipapakita ko naman ang ating pananampalataya. Kung baga, challenging. Kaya kung tingnan po natin, ang matibay na pananampalataya, inihalimbawa po yan ng ating dakilang Panginoon. Sa isang tao, nagtayo ng isang haligi sa ibabaw ng isang bato. Dapat mayroong pundasyon. Upang sa gano'n, dumating man ang mga pagsubok, ang mga problema, hindi po dapat tayo natitinag. Sabi dito, kaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya lahat ng mga tinatanggap natin, mga biyaya, mga pagpapala ng Diyos, palagi natin pinagpapasalamatan. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihan sa pamamagitan ng kaniyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanggunian ayon kay Kristo. Ito ba ang sinasabi na warning, magsipag-ingat? Kasi po, marami na po ang nagsisilitawan ngayon ng mga aral o maling turo na ayon lamang sa kaniyang kathang isip o filosofiya. Di ba ka? Umalala natin, maraming mga scientists ang sumikat, mga philosopher, na itinuro yung kabuktutan upang yung katotohanan na totoong nangyari ay hindi mahayag sa mga tao. Imagine na lang, sabi sa science, mayroong solar system. Ang solar system, nasa gitna ang araw. Ngayon, nasa
palibot ang mga sinatawag na planeta. Sabi sa banal na kasulatan, o kumbaga, sa mga planeta, kaya ng planeta natin sanglibutan, ang buwan umiikot sa paligid. Pag tinignan mo sa banal na kasulatan, ang araw at ang buwan ay magkasing laki. Ibig sabihin, mali na naman yung turo. Sabi naman doon sa solar system, ang center ng solar system, araw. Pero pagdating dito sa banal na kasulatan, ang araw ay umiikot lamang sa sanlibutan. Para magkasunod lang sila. At sabi pa sa paglikha, magkaroon ng kalawakan sa gitna ng mga tubig at mahiwalay ang tubig sa ibaba at ganoon din sa itaas. Ibig sabihin, ito yung tubig, meron pang tubig na nakaganon sa pataas. Ito yung nakikita natin kaysa tayo tumingin kulay bluish. Yan ang nasa banal na kasulatan. Doon pa lang sa paglikha. Pero ano naman sabi sa aral ng mga science at philosopher? Walang iba. Nagaling lang daw tayo sa tinatawag na Big Bang Theory. Na ang tao galing sa unggoy. So, papapayag na tawagin ng unggoy. Sabi nga, kung nag-evolve ng tao, kung nag-evolve ng unggoy at naging tao, dapat wala na ngayong unggoy. Dibaga? Kasi nag-evolve na eh. Wala na yung original na pinanggalingan. Kaya hindi tingnan po natin, yan ang mga bumihag sa pamamagitan ng mga filosofiya na walang kabuluhang pandaraya. Nawala yung Bukupino, nawala yung iba pang mga libro sa mga banal na kasulatan. Itinago. At kung ano-anong pinagkagawa ng mga nagsipaglimbag ng mga kasulatan upang lamang linlangin ang tao. Pero ngayon nagsisilabasan na dahil meron ang lumabas ng mga tunay na mensahe ayon sa banal na kasulatan. Yung mga sitas na hindi nababasa ng tao. Kaya pala ang mga banal na kasulatan hindi natago sa mga tao, ayaw ibabasa. Kasi may madidiscovery na baliktad doon sa natutunan sa eskwelahan. Sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Bakit natin? Na sa kahayagan ayon sa laman. Totoo po. Sa kapuspusan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, nananahan ang kanyang pagka-Diyos. Bakit po? Kasi po, hindi tingnan po natin yung katapatan niya sa kanyang ama sa pagsunod, hindi niya po kailanman sinira nyo. Kasi po, siya nga po yun yung tagapagligtas. Siya po yung tutubos ng pagkakasala ng sanlibutan o ng mga tao na kapaligid sa sanlibutan. Kaya po yung kapuspusan niya, iningatan niya po yan upang masunod lamang ang lahat ng mga sinulat ng mga propeta patungkol sa kanya, na iyan ay gagawin niya hanggang kamatayan sa krus. Handa niyang ibigay ang kanyang sarili. Sabi dito, na nangalibing na kalakip niya sa bautismo. Ito po, na kayo naman muling binuhay na kalapit niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Kaya kung tinignan po natin, ang kamatayan ni Kristo doon sa cross ay halimbawa yan ng kapag tinatanggap ng isang tao ang bautismo. Na sa oras na tayo ay nagsisina, handang-handa na tanggapin ang bautismo, kasama na rin napatong doon sa cross ang dati nating pagkatao. At nung tayo po ay tumanggap ng bautismo, dapat ang
dati nating pagkatao ay nahubad na. At ang sinusot na nating bagong pagkatao, kasama na natin si Kristo na doon na tayo nabubuhay. Na, sabi nito, nangangalibing na kalakip sa bautismo. Kasi po, kung titingnan po natin, kapag ang isang tao, hindi ba naging ritual na lang ang bautismo sa paglulubog ng tubig. Ang tanong, minsan, ang tao kapag nilulubog sa tubig, kahit 10 beses ko kaya ilubog sa tubig, magpalipat-lipat man siya ng sikta, kung hindi pa rin nakikita ang tunay na pagbabago, ganun pa rin yung pag-uugali, useless po ang bautismo. Kasi po, ang bautismo ay isang pangako o sumpat pangako mula sa malinis na muli. Ibig sabihin, yan ay pagbabago ng ating pagkatao. Na dapat, sa oras na tinanggap natin yung bautismo, yung pagbangon muli sa mga patay ng ating dakilang Panginoon, itutulad natin ang ating sarili sa pagbabago rin ng ating pagkatao. Na nung siya'y bumangon naman uli sa mga patay, tayo naman ay magiging bago ng nilalang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, putol na yung dati nating ginagawa sa oras ng nabago na tayo. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagputuli ng iyong laman ay kanyang binuhay. Kayo nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating mga kasalanan. Kaya kung titingnan po natin, kasama po tayo sa pinatawad na ng Diyos. Hindi baga, kapag binabanggit ang pagsakripisyo ng ating dakilang Panginoon. Anong pinakaunang niyang sinabi nung siya'y nakabayubay doon sa paghihirap alang-alang sa ating mga kasalanan? Ang pagpapatawad. Bakit po? Anong sinabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Yun po ang unang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Unang salitang binitawan ng ating dakilang Panginoon, ang pawiin ang ating mga kasalanan. Ang ipatawad ang ating mga lahat ng mga kasalanan. Kaya kung titingnan po natin, ang pagpapatawad niya, hindi lang inclusive o exclusive sa ganito. Lahat, kahit yung maliit-liit na bagay o malaki na bagay na nagawa nating pagkasala, kasama na po yan sa pinatawad. Ang pagpapatawad po kasi ay, sa isang salita, pag-limot, pag-erase, o pagtanggal. Ibig sabihin, magiging malinis na muli tayo. Ang tawag na yan, banal. Na, pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi na ayon sa atin na ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Kaya po, yung kahoy na yon na pinagpakuha ng ating dakilang Panginoon, yan ay sumisimbolo ng kaluwalhatian ng Diyos. Kasi po, sabi niya, naganap na. Kasi po, originally, kapag pinag-aralan mo ang pinakamalalim na kahulugan ng pangalan ng nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpakilala noong unang panahon. Na mayroong nagbabasa, Yahweh, nagbasa, Jehovah. Ngayon, kapag binasa mo yan sa original na pagbabasa, hindi po yan masambit ng uso. Pero ang pinakakahulugan niyan, pag sa English, sabi niya, behold, nail, behold the hand, behold nail. Sabihin,
naganap na yung pagtupad ng kanyang bugtong na anak. Yung tunay na mensahe, yung kamay ipinatok sa cross. Yung sacrifices na ginawa ng ating dakilang Panginoon, nahayag po yan sa atin. Sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng ating dakilang Panginoon. Yung ipinako siya sa cross. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Kaya kung titingnan po natin, yung nangyari sa ating dakilang Panginoon, na naipako sa Diyos, ito na po yung pagtatagumpay ng pinakaplano ng Diyos. Dahil po, kinakailangan ito mangyari alang-alang sa sangkatauhan. Alang-alang sa bawat tao na kanyang iniibig, na kanyang nilikha ayon sa kanyang luwangis, ayon sa kanyang larawan. At tayo po yun. Kaya ipagpasalamat natin na tayo man dati akala natin ang buhay sa sanglibutan. Kasi kung yung cycle, titingnan mo, pare-parehas lang. Papanganak, lalaki, mamamatay. Hanggang doon lang, meron pa kong chance ang ating buhay. Dahil hindi lang namatay ang ating dakilang Panginoon, kundi nabuhay na mag-ulit siya sa mga patay. At kasama naman tayo matatanggap ng pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay. Kaya ipagpasalamat natin na meron ang nakatagdang extension ng ating buhay na walang iba, ang buhay na walang hanggan. Siguro po, hanggang dito lang, patitibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ilapit natin sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. At isang mapagpalang hapon sa bawat isa.